Sa gitna ng mataong lungsod ng Maynila, may isang gusaling salamin na halos sumayad sa ulap. Sa pinakatuktok nito, matatagpuan ang opisina ni Eduardo Villanueva, isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Kilala siya bilang isang lalaking may pambihirang talino sa negosyo. Sa loob lamang ng 20 taon, nagawa niyang buuin ang isang imperyong kinabibilangan ng mga hotel, shopping center, real estate, at iba't ibang kumpanya sa buong Pilipinas. Sa paningin ng marami, si Eduardo ang larawan ng tagumpay. Mayroon siyang malawak na mansyon, mamahaling sasakyan, pribadong helikopter, at mga ari-ariang hindi na halos mabilang. Madalas siyang lumabas sa mga pahayagan at telebisyon bilang huwaran ng isang matagumpay na negosyante. Ngunit sa likod ng lahat ng papuring iyon ay may isang katotohanang pakaunti lamang ang nakaalam. Unti-unti nang naglaho ang dating kabaitan ni Eduardo. Hindi naman siya isinilang na mayaman. Lumaki siya sa isang maliit na baryo kung saan ang kanyang ama ay isang karpintero at ang kanyang ina ay nagtitinda ng kakanin sa palengke. Bata pa lamang siya ay naranasan na niya ang matinding kahirapan. Maraming gabi na asin at kanin lamang ang kanilang hapunan. Minsan ay wala pa ngang makain. Dahil dito, nangako siya sa kanyang sarili na balang araw ay yayaman siya. Ayaw na niyang muling maranasan ang gutom at pangungutya ng ibang tao. Tinupad niya ang pangakong iyon. Nagsikap siyang mag-aral habang nagtatrabaho bilang kahera sa isang maliit na tindahan, tagapaghatid ng mga dokumento, at kalaunan ay naging empleyado sa isang construction firm. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at talas ng isip, unti-unti siyang nakaipon hanggang sa makapagtayo ng sarili niyang negosyo. Ngunit habang lumalaki ang kanyang yaman, tila unti-unti ring nanigas ang kanyang puso. Sa kanyang pananaw, ang mahihirap ay tamad. Naniniwala siyang ang bawat tao ay may kakayahang umasenso kung gugustuhin lamang nila. Hindi niya kailanman inisip na may mga taong nagsisikap ngunit patuloy pa ring dinadaig ng mga pagsubok ng buhay. Isang Lunes ng umaga, maaga siyang dumating sa punong tanggapan ng kanyang kumpanya. Pagpasok pa lamang niya sa lobby, ay nagunahan ng yumuko ang mga empleyado. "Magandang umaga po, Sir Eduardo." Tumango lamang siya nang hindi man lang tumitingin sa kanila. Sanay na ang lahat sa kanyang malamig na pag-uugali. Pumasok siya sa conference room kung saan naghihintay ang mga direktor ng kanyang kumpanya. Mahigit 2 oras nilang tinalakay ang mga bagong proyekto. Nang matapos ang pulong, ay lumapit ang kanyang matagal ng sekretarya na si Liza. "Sir, may liham po mula sa isang charitable foundation. Humihingi po sila ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog." Hindi man lamang niya binasa ang liham. "Ilagay mo na lang sa file." "Sir, maraming bata raw po ang nawalan ng tirahan. Trabaho ba natin ang buhay nila?" Natahimik si Liza. Alam niyang wala nang saysay ang makipagtalo. Tahimik niyang inilagay ang sobre sa drawer. Kinahapunan ay nagtungo si Eduardo sa isang hotel na pagmamay-ari niya upang inspeksyonin ang operasyon. Habang bumababa ang kanyang mamahaling sasakyan,
Napansin niya ang isang matandang pulubi na nakaupo sa gilid ng bangketa. Marumi ang damit nito, manipis ang katawan. Halatang ilang araw nang hindi nakakakain. Tahimik lamang itong nakaupo habang hawak ang isang lumang sombrero. Lumapit ang matanda. "Ginoo, maaari po bang makahingi kahit kaunting makakain?" Hindi man lamang siya tumingin dito, sa halip ay kumunot ang kanyang noo. "Bakit hindi ka magtrabaho?" Mahinang ngumiti ang matanda. "Marami na po akong pinasukan, pero wala nang tumatanggap sa akin dahil sa aking edad." Palusot ng mga tamad. Tumahimik ang matanda. Hindi ito sumagot. Tumalikod na si Eduardo. Ngunit bago siya tuluyang makapasok sa hotel, ay nagsalita muli ang matanda. "Hindi lahat ng mayaman ay tunay na mayaman." Huminto si Eduardo. Lumingon siya. "Ano ang ibig mong sabihin?" Matiim siyang tiningnan ng matanda. "May mga taong puno ng salapi ngunit hungkag ang puso." Napangiti si Eduardo. "At ikaw, ano ang meron ka?" "Dangal." Napatawa ang negosyante. "Dangal? Hindi ka nga makabili ng pagkain." Mahinang yumuko ang matanda. "Mas madaling mabuhay na mahirap kaysa mabuhay na walang awa." Hindi na sumagot si Eduardo. Pumasok siya sa hotel apne habang naiiling. Sa isip niya ay isa lamang itong baliw na pulubi. Ngunit hindi niya namalayang maraming empleyado ang nakarinig sa kanilang pag-uusap. Lahat sila ay natahimik. Hindi dahil sa sinabi ng kanilang amo, kundi dahil sa katahimikan ng matanda. Wala itong galit, wala itong hinanakit. Parang may kakaibang lalim ang bawat salitang binitiwan nito. Pagsapit ng gabi, ay umuwi si Eduardo sa kanyang napakalawak na mansyon. Tahimik ang buong bahay. Matagal nang yumao ang kanyang asawa dahil sa karamdaman. Ang kanyang nag-iisang anak na si Adrian ay nag-aaral sa ibang bansa. Bagamat napapalibutan siya ng karangyaan, tila napakalawak ng katahimikan sa kanyang tahanan. Nagtungo siya sa kanyang silid at tumingin sa malaking bintana. Mula roon ay tanaw niya ang kumikislap na ilaw ng lungsod. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matandang pulubi. "May mga taong puno ng salapi ngunit hungkag ang puso." Napailing siya. Hindi ako magpapadala sa mga salita ng isang pulubi. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakaraming taon, hindi siya agad nakatulog. May kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. At hindi niya alam na ang simpleng pagtatagpong iyon sa bangketa ang magiging simula ng pagbabagong tuluyang pabaligtad sa kanyang buhay. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Eduardo Villanueva. Tulad ng nakagawian, nagsimula ang kanyang umaga sa pagbabasa ng mga ulat tungkol sa galaw ng kanyang mga negosyo. Nakalatag sa mahabang mesa ang mga financial report, kontrata at mga plano para sa mga susunod na proyekto. Isa na namang matagumpay na taon ang naghihintay sa kanyang kumpanya. Patuloy ang pagtaas ng kita. Dumarami ang mga mamumuhunan at sunod-sunod ang mga negosyanteng gustong makipagsosyo sa kanya. Ngunit sa kabila ng magagandang balita, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang matandang pulubing nakausap niya noong nakaraang araw. Ilang ulit niyang naalala ang mahinahong tinig nito. Mas madaling mabuhay na mahirap kaysa mabuhay na walang awa. Hindi niya maintindihan
kung bakit tila tumatak sa kanyang isip ang simpleng pangungusap na iyon. Napailing siya at pilit ibinalik ang kanyang pansin sa trabaho. Walang panahon para sa mga walang saysay na bagay, bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang oras, nagtungo siya sa bagong itinatayong shopping complex ng kanyang kumpanya sa labas ng lungsod. Isa iyon sa pinakamalaki niyang proyekto at inaasahang magbibigay ng trabaho sa libu-libong tao kapag natapos. Pagdating niya sa construction site, ay agad siyang sinalubong ng project manager. Magandang umaga po, Sir Eduardo. Kumusta ang progreso? Nauuna po tayo sa schedule. Maganda. Siguraduhin mong walang maantala. Habang iniikot nila ang lugar, napansin ni Eduardo ang isang matandang lalaki na tahimik na namumulot ng mga piraso ng bakal at plastik sa tabi ng bakod. Nang mapalapit siya, ay bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang matandang iyon ang parehong pulubing nakausap niya kahapon. Marahan itong nagsasalansan ng mga mapapakinabangang basura sa isang lumang kariton. Hindi ito namamalimos. Tahimik lamang itong naghahanap ng maaaring maibenta. Lumapit ang isa sa mga guwardiya. Hoy! Bawal pumasok dito! Nagmadaling tumayo ang matanda. Paumanhin po! Mamumulot lang sana ako ng mga itinapong bakal. Umalis ka na! Tumalikod na sana ang matanda nang magsalita si Eduardo. Sandali, napahinto ang lahat. Lumapit siya sa matanda habang pinagmamasdan ito mula ulo hanggang paa. Bakit ka nandito? Mahinahon itong sumagot. Hindi po ako namamalimos ngayon. Namumulot lamang ako ng mga basurang maaari pang ibenta. Magkano ang kinikita mo sa ganyan? Kapag sinuwerte po, umaabot ng 200 piso sa isang araw. Napakunot ang noo ni Eduardo. At sapat na iyon para mabuhay? Hindi sapat, pero marangal. Tahimik ang lahat ng nakarinig. Maging ang project manager ay hindi makapagsalita. Nagtanong muli si Eduardo. Kung bibigyan kita ng 1,000 piso ngayon, tatanggapin mo ba? Ngumiti ang matanda. Opo, napangisi si Eduardo. Akala ko ba ay marangal ka? Tumango ang matanda. Kung kapalit ng limos ang aking dignidad, hindi ko tatanggapin. Pero kung tulong na bukal sa loob, tatanggapin ko iyon ng may taos-pusong pasasalamat. Napatahimik si Eduardo. Hindi niya inaasahan ang sagot. Sa unang pagkakataon, tila wala siyang maisip na isusukli. Maya-maya ay sinabi niya sa kanyang sekretaryang kasama niya. Liza. Sir? Bigyan mo siya ng 1,000 piso. Kinuha ni Liza ang pera at iniabot sa matanda. Ngunit ikinagulat ng lahat ang ginawa nito. 200 piso lamang ang kinuha niya. Ito lang po ang kailangan ko sa araw na ito. Nagulat si Liza. Pero ibinibigay na po namin ang lahat. Umiling ang matanda. May iba pang higit na nangangailangan. Tahimik na napatingin si Eduardo. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Sa dami ng taong nakilala niya, halos lahat ay gustong humingi ng mas malaki. Ngunit ang matandang ito ay tumangging kunin ang perang hindi niya kailangan. Bago umalis ang matanda, ay yumuko ito ng magalang. Maraming salamat po. At dahan-dahan, itong itinulak ang kanyang lumang kariton palayo sa construction site. Matagal na nakatitig si Eduardo sa papalayong matanda. Parang may kung anong bumibigat sa kanyang dibdib.
Bandang tanghali, nagtungo siya sa isang mamahaling restaurant upang makipagkita sa ilang dayuhang mamumuhunan. Habang naghihintay sa kanyang mesa, napansin niyang may isang batang lalaki sa labas ng salamin ng restaurant. Payat ito, punit ang damit. Mukhang gutom na gutom. Maya-maya ay nakita niyang lumapit doon ang matandang pulubi. Inilabas nito ang tinapay na binili mula sa 200 pisong natanggap niya. Ngunit sa halip na kainin, ibinigay niya ang kalahati sa bata. Masayang ngumiti ang bata habang kumakain. Ang matanda naman ay kontentong uminom ng tubig mula sa kanyang lumang bote. Hindi na malaya ni Eduardo na matagal na pala siyang nakatingin sa kanila. Napansin siya ng isa sa mga negosyanteng kausap niya. Mr. Villanueva, is everything all right? Napalingon siya. Yes, I'm fine. Ngunit hindi siya mapakali. Bakit ang isang taong halos walang makain ay kaya pang magbahagi ng pagkain? Samantalang siya, na bilyonaryo, ay halos hindi man lamang tumulong sa sinuman. Pagsapit ng gabi, ay bumalik siya sa kanyang mansyon. Tahimik na naman ang buong bahay. Habang naglalakad siya sa malawak na sala, ay napansin niya ang isang lumang larawan sa ibabaw ng piano. Larawan iyon ng kanyang pamilya noong siya ay bata pa. Nasa larawan ang kanyang ama at ina. Payak ang kanilang damit, ngunit puno ng ngiti ang kanilang mga mukha. Naalala niya ang mga salitang madalas sabihin ng kanyang ina. Anak, hindi nasusukat ang yaman sa laman ng bulsa. Nasusukat ito sa kabutihang naiiwan mo sa puso ng ibang tao. Matagal niyang tinitigan ang lumang larawan. Ngayon lamang muling sumagi sa kanyang isip ang tinig ng kanyang ina. Matapos ang napakaraming taon. Hindi niya namalayan na may isang luha ang tahimik na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya rin itong pinunasan. Hindi pa niya alam, ang matandang pulubi ay unti-unti nang binabasag ang matagal ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Lumipas ang ilang araw mula nang muli nilang magkita sa construction site. Abala pa rin si Eduardo Villanueva sa pagpapatakbo ng kanyang malawak na imperyo sa negosyo. Ngunit may isang bagay na hindi na tulad ng dati. Sa tuwing sasakay siya sa kanyang sasakyan at daraan sa mga lansangan ng lungsod, hindi na lamang niya nakikita ang matatayog na gusali at mga billboard ng kanyang mga kumpanya. Napapansin na rin niya ang mga taong dati ay tila hindi umiiral sa kanyang paningin. Ang mga nagtitinda sa bangketa, mga batang naglalako ng sampagita, mga manggagawang nagpapahinga sa gilid ng kalsada, at mga matatandang tahimik na namamalimos upang may maipangtawid sa maghapon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit unti-unti niyang napapansin ang mga ito. Isang umaga, habang papunta siya sa punong tanggapan ng kanyang kumpanya, muling bumalik sa kanyang isipan ang larawan ng matandang pulubi na ibinahagi ang kalahati ng kanyang tinapay sa isang batang lansangan. Hindi niya iyon makalimutan.
Pagdating sa opisina, ay agad siyang sinalubong ng kanyang sekretaryang si Liza. "Magandang umaga po, sir." "Magandang umaga." Bahagyang nagtaka si Liza. Bihira niyang marinig na bumabati pabalik ang kanyang amo. "Sir, nakahanda na po ang meeting kasama ang board of director." Tumango si Eduardo. Sa loob ng conference room ay pinag-usapan nila ang isang malaking proyekto. Plano ng kumpanya na bumili ng isang lumang komunidad upang pagtayuan ng mamahaling kondominium. Ipinaliwanag ng isa sa mga direktor ang plano. "Sir, kung mabibili natin ang buong lugar, tataas ng halos 30% ang halaga ng ating investment." "May problema ba?" tanong ni Eduardo. "Mayroon lang pong ilang pamilya na ayaw umalis." "Ano ang alok natin?" "May kabayaran naman po, pero hinihiling nilang bigyan pa sila ng sapat na panahon para makahanap ng lilipatan." Tahimik si Eduardo. Noon, hindi na niya iisipin ang ganoong kahilingan. Ngunit ngayon ay tila may bumubulong sa kanyang isip. Hindi lahat ng tao ay may pagpipilian. Bigla niyang naalala ang matandang pulubi. Tahimik ang buong silid habang hinihintay ang kanyang desisyon. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita siya. "Bigyan sila ng 6 na buwan." Nagulat ang lahat. "Sir?" Dagdagan ang kanilang relocation assistance. Hindi makapaniwala ang mga direktor. "Pero bababa po ang ating kikitain." Tumingin si Eduardo sa kanila. "May kikitain pa rin tayo, pero hindi na ganun kalaki." Mahinahon siyang sumagot. "Hindi kailangang sa bawat pagkakataon ay tayo ang pinakapanalo." Tahimik ang buong silid. Maging si Liza ay napatingin sa kanyang amo. Hindi iyon ang Eduardo Villanueva na nakilala nila sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng pulong ay lumabas siya ng gusali upang maglakad ng mag-isa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kusa siyang nagtungo sa parehong lugar kung saan niya unang nakita ang matandang pulubi. Naroon pa rin ito. Tahimik itong nakaupo sa ilalim ng isang lumang puno habang may hawak na maliit na papel na supot ng pandesal. Lumapit si Eduardo. Napansin siya ng matanda at magalang na ngumiti. "Magandang hapon po." Hindi agad sumagot si Eduardo. Sa halip ay naupo siya sa bakanting bahagi ng bangketa. Nagulat ang matanda. Hindi niya inaasahang ang isang mayamang negosyante ay uupo sa tabi niya. Ilang sandali silang parehong nanahimik. Maya-maya ay nagsalita si Eduardo. "Hindi mo ba ako kinamumuhian?" Bahagyang napangiti ang matanda. "Bakit ko naman po kayo kamumuhian? Maraming beses kitang minamaliit dahil hindi ninyo ako kilala. Nagalit ka ba?" Umiling ang matanda. Ang galit ay parang apoy. Kapag hinayaan mong manatili sa puso, ikaw rin ang unang masusunog. Tahimik na nakinig si Eduardo. Hindi siya sanay na may nagtuturo sa kanya. Sa loob ng maraming taon, siya ang nagbibigay ng mga utos. Ngayon ay tila siya ang nagiging mag-aaral. Napansin niyang may isang maliit na supot ng pandesal ang matanda. "Iyon lang ba ang kakainin mo?" "Opo." "Ilang araw ka ng ganyan?" Ngumiti ang matanda. "Kapag may biyaya, nakakakain ng sapat. Kapag wala, nagpapasalamat pa rin."
Hindi maintindihan ni Eduardo ang ganoong pananaw. Paano ka nakakangiti sa ganyang buhay? Tumingin ang matanda sa langit. Dahil araw-araw pa rin akong binibigyan ng pagkakataong mabuhay. Natahimik si Eduardo. Biglang may tumakbong batang babae sa kanilang harapan. Habang tumatawid ito sa kalsada, ay hindi nito napansin ang mabilis na paparating na motorsiklo. Sa isang iglap ay tumayo ang matanda. Mabilis nitong hinila ang bata palayo sa gitna ng daan. Kasabay niyon ay nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sementadong kalsada. Lumagapak ang kanyang katawan. Nagkaroon ng sugat ang kanyang noo at siko. Huminto ang motorsiklo. Napaiyak ang bata sa takot. Lumapit ang mga tao sa paligid. Ang matanda naman ay agad na bumangon. "Huwag kang matakot, iho," malumanay niyang sabi sa bata. "Tingnan mo ang sugat mo," sigaw ng isang tindera. "Kaunti lang ito." Ngunit halatang masakit ang kanyang tinamo. Lumapit si Eduardo. Hindi na siya nag-atubili. Isakay siya sa sasakyan ko. Nagulat ang lahat, pati ang matanda ay napatingin sa kanya. "Dadalhin kita sa ospital!" Umiling ang matanda. "Marami pa pong mas nangangailangan ng tulong." Maring nagsalita si Eduardo. "Hindi ito pakiusap." Sa unang pagkakataon ay walang yabang ang kanyang tinig. May pag-aalala. Tahimik na tumango ang matanda. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa ospital, hindi nagsasalita ang dalawa. Pinagmamasdan lamang ni Eduardo ang matandang sugatan. Sa kanyang isip ay iisa lamang ang umiikot na tanong. Paano nagawang isugal ng isang taong halos wala ng pag-aari ang sarili niyang buhay upang iligtas ang isang batang hindi niya kilala? At bakit siya, na may napakaraming kayamanan, ay ngayon pa lamang natututong magmalasakit sa kapwa? Sa labas ng bintana, patuloy ang pagdaloy ng trapiko at buhay sa lungsod. Ngunit sa loob ng sasakyang iyon, nagsimula ang isang pagbabagong hindi na maaaring pigilan. Tahimik ang loob ng pribadong ospital habang mabilis na itinulak ng mga nurse ang matandang pulubi papunta sa emergency room. Bagamat hindi malubha ang kanyang mga sugat, kailangan pa rin itong linisin at gamutin upang maiwasan ang impeksyon. Sa labas ng silid, nakaupo si Eduardo Villanueva. Hindi niya napansin ang paglipas ng oras habang tahimik siyang nakatanaw sa puting dingding ng ospital. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ang doktor. "Sir Eduardo, mabuti na lamang at hindi malalim ang mga sugat niya. Kailangan lang niyang magpahinga." Napabuntong hininga si Eduardo. "Salamat, Dok." Pagpasok niya sa silid ay nakita niyang nakaupo na ang matanda sa kama. Nilinis na ang mga sugat nito at binalutan ng benda ang noo at kaliwang braso. Pagkakita sa kanya ay ngumiti ang matanda. "Maraming salamat po." Umupo si Eduardo sa tabi ng kama. "Wala kang dapat ipagpasalamat. Kung hindi dahil sa ginawa mo, maaaring napahamak ang batang iyon." Mahinang umiling ang matanda. "Kung ako ang nasa kalagayan niya, sana ay may tumulong din sa akin." Natahimik si Eduardo. Maya-maya ay nagsalita siya. "Hindi ko pa alam ang pangalan mo." Bahagyang ngumiti ang matanda. "Ako po si Samuel." "Ako si Eduardo." "Kilala ko po kayo." Napangiti ng bahagya si Eduardo. "Halos lahat yata ng tao sa lungsod ay kilala ako."
Kilala nila ang inyong pangalan, sagot ni Samuel. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakakilala sa inyong puso. Hindi sumagot si Eduardo. Sa halip ay tumingin siya sa bintana ng silid. Lumipas ang ilang sandali bago siya muling nagsalita. May pamilya ka ba? Napatingin si Samuel sa kanyang mga kamay. Mayroon noon. Napansin ni Eduardo ang lungkot sa kanyang mga mata. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim ang matanda bago nagsimulang magsalita. Noong kabataan ko, isa akong guro sa isang pampublikong paaralan sa probinsya. Hindi magkalakihan ang aking kinikita. Sapat iyon upang maitaguyod ang aking asawa at nag-iisa naming anak. Tahimik na nakinig si Eduardo. Masaya ang aming buhay. Hindi kami mayaman, ngunit araw-araw kaming magkakasamang kumakain. Tuwing linggo ay nagsisimba kami at pagkatapos ay namamasyal sa tabing ilog. Sandaling tumigil si Samuel. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Isang taon, nagkaroon ng matinding bagyo. Umapaw ang ilog at tinangay ang aming bahay. Bahagyang yumuko si Eduardo. Nakaligtas ba sila? Mahinang umiling si Samuel. Hindi. Natahimik ang buong silid. Pakiramdam ni Eduardo ay biglang bumigat ang hangin. Sinubukan kong iligtas ang mag-ina ko, ngunit napakalakas ng agos. Nang dumating ang mga rescuer, huli na ang lahat. Napapikit si Samuel habang pinipigilan ang pagluha. Pagkatapos noon ay wala na akong ganang mabuhay. Tahimik lamang si Eduardo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ibinenta ko ang natitira naming ari-arian upang mabayaran ang mga gastusin. Lumipat ako sa lungsod at nagsimula ulit. Ngunit habang tumatanda ako, naging mahirap nang makahanap ng trabaho. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga kamag-anak? Halos lahat sila ay wala na rin. Ang iba naman ay may sarili ng pamilya at problema. Napatango si Eduardo. Sa unang pagkakataon ay naunawaan niya na hindi lahat ng mahihirap ay naging mahirap dahil sa katamaran. May mga taong inubos ng pagkakataon. May mga taong nilunod ng trahedya. May mga taong nawalan ng lahat kahit nagsikap ng buong buhay. Tahimik na inilabas ni Eduardo ang isang sobre. Narito, inabot niya ito kay Samuel. Ano po ito? Kaunting tulong. Hindi ito agad tinanggap ng matanda. Magkano po ang laman nito? Huwag mo nang alamin, umiling si Samuel. Kung higit ito sa kailangan ko, hindi ko po matatanggap. Napabuntong hininga si Eduardo. Bakit napakatigas ng ulo mo? Ngumiti si Samuel. Hindi katigasan ng ulo. Ang tawag doon, kontento lang ako. Napailing si Eduardo. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano nagiging kontento ang isang taong halos walang pag-aari. Maya-maya ay pumasok ang nurse. Sir, maaari na pong makauwi ang pasyente. Tumayo si Eduardo. Ihahatid kita. Wag na po. Hindi ako nagtatanong. Napangiti si Samuel. Marunong na rin pala kayong magbiro. Hindi na malayang napangiti rin si Eduardo. Marahil ay iyon ang unang tunay na ngiti niya sa loob ng maraming taon. Habang nasa sasakyan sila, dumaan sila sa isang lumang tulay. Biglang nagsalita si Samuel. Pwede po bang huminto sandali? Pinahinto ni Eduardo ang sasakyan. Lumabas ang matanda at naglakad.
patungo sa gilid ng tulay. Mula roon ay tanaw ang ilog na tahimik na umaagos. Tahimik siyang nanalangin. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya umiiyak. Pagbalik niya sa sasakyan, ay napansin ni Eduardo ang kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. "Diyan ba nangyari ang sinabi mong trahedya?" Mahinang tumango si Samuel. "Tuwing dumadaan ako rito, ipinagdarasal ko ang aking asawa at anak." "Hindi ka ba nagagalit sa Diyos?" Ngumiti ang matanda. "Nagalit ako noon. Tapos, napagtanto kong ang galit ay hindi magbabalik sa kanila." Tahimik si Eduardo. "Ipinagdarasal ko na lamang na maging mabuting tao ako habang nabubuhay pa." Muling bumalik sa katahimikan ang kanilang paglalakbay. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Eduardo, may unti-unting nabubuo. Hindi pa iyon pagsisisi. Hindi pa rin lubos na pagbabago. Ngunit nagsisimula na niyang makita ang isang katotohanang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan, kundi sa kabutihang naiiwan niya sa buhay ng iba. At hindi niya namamalayan na ang bawat sandaling kasama niya, si Samuel, ay unti-unting naghahanda sa kanya para sa pinakamabigat na pagsubok na darating sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo matapos ang insidenteng naglapit kina Eduardo Villanueva at Samuel. Bagamat nanatili pa ring abala si Eduardo sa kanyang mga negosyo, unti-unti nang napapansin ng kanyang mga empleyado ang pagbabago sa kanyang ugali. Hindi na siya madaling magalit. Mas madalas na siyang makinig kaysa magsalita. Kapag may empleyadong lumalapit upang humingi ng tulong, hindi na niya ito agad tinatanggihan. Sa halip, inuunawa muna niya ang sitwasyon bago magpasya. Maging si Liza ay hindi maitago ang kanyang pagtataka. Isang umaga, habang naghahanda ang lahat para sa lingguhang pagpupulong, lumapit siya kay Eduardo. "Sir, maaari po ba akong magtanong?" Tumango si Eduardo. "Napansin ko pong parang nagbago na kayo." Sandaling natahimik si Eduardo bago bahagyang ngumiti. "Siguro, wala na po kayong galit sa lahat." Napatingin siya sa malawak na bintana ng kanyang opisina. "Matagal kong inisip na ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng perang kinikita." Huminto siya sandali. "Ngayon hindi na ako sigurado." Hindi na nagsalita si Liza. Sa loob ng maraming taon, ngayon lamang niya narinig ang kanyang amo na nagdududa sa sariling paniniwala. Ngunit habang may mga pagbabagong nagaganap sa kanyang pagkatao, may isang unos namang unti-unting nabubuo sa kanyang negosyo. Bandang 10:00 ng umaga, biglang pumasok ang Chief Financial Officer ng kumpanya na halatang balisa. "Sir Eduardo, tuloy! May problema po tayo!" Napakunot ang noo ni Eduardo. "Anong nangyari?" "Ilang bangko ang sabay-sabay na nag-freeze ng ating mga credit line." "Imposible. Hindi lang po iyon." Iniabot nito ang isang folder. "May kumalat pong balita na umatras ang ating pinakamalaking foreign investor." Tahimik na binuklat ni Eduardo ang mga dokumento. Isa-isa niyang binasa ang mga ulat. Habang tumatagal, lalo siyang nanlalamig. May mga kontratang biglaang kinansela. May mga supplier na tumigil sa paghahatid ng materyales. May mga kasosyong biglang umatras. Parang domino, na sunod-sunod na bumabagsak ang lahat.
Magpatawag ng emergency board meeting. Opo, sir. Makalipas ang 1 oras, ay puno ng tensyon ang conference room. Isa-isang ipinaliwanag ng mga opisyal ang tunay na kalagayan ng kumpanya. Sir, kung hindi natin maaayos ito sa loob ng 1 buwan, maaaring magsimula ang malawakang pagkalugi. Magkano ang posibleng mawala? Tahimik ang buong silid. Maya-maya ay sumagot ang finance officer. Mahigit 10 bilyong piso. Parang huminto ang oras. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, naramdaman ni Eduardo ang takot. Hindi dahil sa perang mawawala, kundi dahil sa libu-libong empleyadong umaasa sa kanyang kumpanya. Pagkatapos ng pulong, ay hindi siya dumiretso sa mansyon. Pinahinto niya ang sasakyan sa isang maliit na parke. Tahimik siyang bumaba at naupo sa isang lumang bangko. Hindi nagtagal ay may pamilyar na tinig siyang narinig. Mabigat po yata ang inyong iniisip. Paglingon niya ay nakita niya si Samuel. May dala itong maliit na supot ng tinapay at 2 bote ng tubig. Pwede ba akong umupo? Tanong iyon ni Samuel. Ngunit hindi na niya hinintay ang sagot. Tahimik silang naupo. Matagal na walang nagsalita. Sa wakas ay nagsalita si Eduardo. Alam mo bang maaaring mawala ang lahat ng pinaghirapan ko? Mahinang tumango si Samuel. Nakikita ko po sa inyong muka. Paano? Kapag mabigat ang puso ng tao, kahit hindi siya magsalita ay halata. Napabuntong hininga si Eduardo. Maaaring bumagsak ang kumpanya. Hindi ba ninyo ito kayang iligtas? Gagawin ko ang lahat. At kung hindi sapat ang lahat ng gagawin ninyo? Napayuko si Eduardo. Hindi niya masagot ang tanong. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsalita si Samuel. Noong mawala ang pamilya ko, akala ko tapos na ang buhay. Tahimik na nakinig si Eduardo. Pero isang matandang pari ang nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi ko malilimutan. Ano yon? May mga bagay na inaalis sa atin ng buhay upang ipaalala kung alin ang tunay na mahalaga. Napatingin si Eduardo kay Samuel. Hindi ko maintindihan. Kapag ang tao ay nasa tuktok, madalas nakakalimutan niyang tumingin sa ibaba. At kapag bumagsak, natututo siyang lumakad kasama ng iba. Tahimik ang paligid. Tanging mahinang hangin ang maririnig. Biglang tumunog ang telepono ni Eduardo. Si Liza ang nasa kabilang linya. Sir, may masama pa pong balita. Ano na naman? May ilang media outlet na naglalabas ng ulat tungkol sa problema ng kumpanya. Paano nila nalaman? May naglabas po ng impormasyon na papikit si Eduardo. Alam niyang kapag kumalat ang balitang iyon, maaaring mawalan ng tiwala ang mga mamumuhunan. Unti-unti nang guguho ang lahat. Pagkababa ng tawag, ay napansin niyang nakatingin si Samuel sa mga batang naglalaro sa parke. Natatakot po kayo? Mahinang tumango si Eduardo. Oo, normal lamang iyon. Pero ngayon ko lang naranasan. Ngumiti si Samuel. Dati kasi, akala ninyo ay kontrolado ninyo ang lahat. Hindi sumagot si Eduardo, tama si Samuel. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang kayang lutasin ng pera ang bawat problema. Ngunit ngayon, nararanasan niyang may mga laban na hindi kayang ipanalo ng salapi lamang. Bago sila maghiwalay, inabot ni Samuel ang isa sa 2 tinapay na dala niya
Tanggapin ninyo. Napangiti si Eduardo. Ako pa ang bibigyan mo? Kapag mabigat ang isip, mas mabuting huwag magutom. Kinuha ni Eduardo ang tinapay. Marahil iyon ang pinakasimpleng pagkaing natanggap niya sa buong buhay niya. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, tila iyon din ang may pinakamalalim na kahulugan. Habang papalubog ang araw, tahimik siyang umuwi sa kanyang mansyon. Sa unang pagkakataon, hindi niya iniisip kung paano palalakihin ang kanyang yaman. Ang nasa isip niya ay kung paano niya ililigtas ang mga taong nagtitiwala sa kanya. Hindi pa niya alam na ang unos na nagsisimula pa lamang ay magbubunyag ng isang pagtataksil na hindi niya kailanman inakalang manggagaling sa taong pinakamalapit sa kanya. Mabigat ang simula ng sumunod na linggo para kay Eduardo Villanueva. Sa bawat paggising niya ay may bago na namang ulat ng pagkalugi ang kanyang kumpanya. Patuloy na bumabagsak ang halaga ng kanilang mga negosyo at unti-unti nang nawawala ang tiwala ng mga mamumuhunan. Ngunit higit sa lahat, may isang tanong na hindi mawala sa kanyang isipan. Sino ang nagtaksil? Hindi maaaring sabay-sabay na lumabas sa publiko ang mga sensitibong dokumento kung walang taong nagbigay ng impormasyon mula sa loob ng kumpanya. Maaga siyang dumating sa punong tanggapan. Hindi tulad ng dati, tahimik ang buong gusali. Ang mga empleyado ay nag-uusap ng pabulong at mababanaag sa kanilang mga mukha ang pangamba. Pagpasok niya sa kanyang opisina ay nadatnan niya si Liza na naghihintay. Magandang umaga po, sir. May balita na ba? Tumango ito. Natukoy na po ng ating cybersecurity team kung saan nanggaling ang paglabas ng mga dokumento. Napatayo si Eduardo. Sino? Ibinigay ni Liza ang isang makapal na folder. Mas mabuti pong kayo na mismo ang makabasa. Tahimik na binuklat ni Eduardo ang mga ulat. Habang binabasa niya ang bawat pahina, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagtataka hanggang sa hindi makapaniwala. At sa huli, matinding pagkabigla. Ang pangalan sa pinakahuling pahina ay hindi niya inaasahang makita. Victor Ramos, ang kanyang Executive Vice President. 25 taon na silang magkasama sa negosyo. Magkasabay silang nagsimula noong maliit pa lamang ang kumpanya. Itinuturing niya itong kaibigan at halos kapatid. Sigurado ba kayo rito? Mahina niyang tanong. Opo, sir. Kumpleto po ang ebidensya. May mga record ng email, bank transfer, at lihim na pagpupulong sa isa sa ating mga kakumpetensya. Napaupo si Eduardo. Pakiramdam niya ay biglang gumuho ang kanyang mundo. Hindi ang pagkawala ng bilyon-bilyong piso ang pinakamasakit, kundi ang katotohanang ang taong lubos niyang pinagkatiwalaan ang siyang sumaksak sa kanya patalikod. Makalipas ang ilang minuto ay ipinatawag niya si Victor. Pagpasok nito sa opisina ay gaya pa rin ng dati ang anyo nito. Maayos ang pananamit at kalmado ang mukha. Pinatawag mo ako, Eduardo. Tahimik na inilapag ni Eduardo ang folder sa mesa. Ano ito? Binuksan ni Victor ang folder. Ilang sandali lamang ay nawala ang ngiti sa kanyang mukha.
Natahimik ang silid. Ako ang nagtatanong, sabi ni Eduardo. Totoo ba ito? Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Sa huli ay napabuntong hininga si Victor. Totoo. Parang may mabigat na batong bumagsak sa dibdib ni Eduardo. Bakit? Hindi mo na ako pinapakinggan. Kaya mo ako ipinagkanulo? Hindi lang iyon. Unti-unting tumigas ang mukha ni Victor. Sa loob ng maraming taon, ikaw lamang ang nakatanggap ng lahat ng papuri. Habang ako ang gumagawa ng karamihan sa trabaho. Naging kulang ba ako sa iyo? Hindi pera ang kulang. Kung gayon ano? Pagkilala. Tahimik na nakatingin si Eduardo. Noon lamang niya napagtanto na sa sobrang pagtuon niya sa tagumpay, marami siyang taong hindi nabigyan ng pagpapahalaga. Ngunit hindi pa rin nito binigyang katwiran ang pagtataksil. Alam mo bang libu-libong pamilya ang maaapektuhan ng ginawa mo? Sandaling yumuko si Victor. Alam ko. Bakit mo pa itinuloy? Dahil nanaig ang inggit. Tahimik ang buong opisina. Sa wakas ay nagsalita si Eduardo. Simula ngayon, wala ka na sa kumpanyang ito. Tumango si Victor. Hindi na ako magtatanggol sa sarili. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad palabas ng opisina. Bago tuluyang lumabas ay huminto siya. Eduardo, hindi sumagot ang negosyante. Pasensya na! Pagkasara ng pinto ay napaupo si Eduardo. Hindi niya napigilan ang mapabuntong hininga. Hindi niya akalaing darating ang araw na ang pinakamalaking sugat sa kanyang buhay ay manggagaling sa isang taong itinuring niyang pamilya. Kinahapunan, muli siyang nagtungo sa parke kung saan madalas niyang makita si Samuel. Naroon ang matanda, nakaupo sa ilalim ng punong kahoy habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Lumapit si Eduardo. Hindi maganda ang araw ko. Ngumiti si Samuel. Halata po. Naupo si Eduardo sa tabi niya. Ipinagkanulo ako ng taong pinakamalapit sa akin. Hindi agad nagsalita si Samuel. Sa halip ay tumingin muna siya sa malayo. Mas masakit talaga ang sugat na galing sa taong pinagkatiwalaan. Nagagalit ako. Normal yun. Gusto kong gumanti. Tahimik na napangiti ang matanda. At kapag nakaganti na kayo? Hindi agad nakasagot si Eduardo. Gagaan ba ang pakiramdam ninyo? Napayuko siya. Hindi ko alam. Mahinang nagsalita si Samuel. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason habang umaasang ang ibang tao ang mamamatay. Napabuntong hininga si Eduardo. Napakahirap magpatawad. Hindi naman agad iyon nangyayari. Tapos paano? Unahin ninyong palayain ang sarili ninyo sa galit. Napatingin si Eduardo kay Samuel. Akala ko noon ang pinakamahirap na mawalan ay pera. Mahinang ngumiti ang matanda. Hindi. Ano? Ang mawalan ng kapayapaan sa puso. Unti-unting lumubog ang araw habang nananatili silang tahimik. Sa mga sandaling iyon, hindi na lamang isang mahirap na pulubi si Samuel sa paningin ni Eduardo. Isa na itong taong nagtuturo sa kanya ng mga aral na hindi niya natutunan sa mga paaralan, negosyo o tagumpay. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naisip ni Eduardo na maaaring ang pinakamayamang taong nakilala niya ay wala palang bahay, wala palang malaking bank account, at wala palang mamahaling kasuotan. Ngunit taglay nito ang isang kayamanang matagal na niyang hinahanap.
Isang pusong marunong magmahal, magpatawad, at maging kontento. 3 araw ang lumipas matapos matuklasan ni Eduardo Villanueva ang pagtataksil ni Victor Ramos. Sa kabila ng sakit na kanyang naramdaman, pinili niyang ituon ang buong atensyon sa pagliligtas sa kanyang kumpanya at sa libu-libong empleyadong umaasa rito. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Sunod-sunod ang pagpupulong sa mga bangko, mga mamumuhunan at mga kasosyo sa negosyo. Kinailangan niyang ibenta ang ilan sa kanyang mga ari-arian upang mabayaran ang mga utang at mapanatiling bukas ang operasyon ng kumpanya. Isa-isang naibenta ang kanyang pribadong helicopter, ilang mamahaling sasakyan, at 2 resort na matagal niyang ipinagmamalaki. Noon, ang bawat pagbebenta ay para bang kabawasan sa kanyang dangal. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pananaw. Mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng kanyang mga empleyado kaysa sa mga ari-ariang maaaring palitan anumang oras. Isang umaga, nagpatawag siya ng pagpupulong kasama ang lahat ng senior managers. Puno ng pangamba ang conference room. Alam ng lahat na maaaring magbawas ng libu-libong manggagawa ang kumpanya upang mabawasan ang gastusin. Tumayo si Eduardo sa harap ng mahabang mesa. Tahimik ang lahat habang naghihintay sa kanyang sasabihin. Alam kong mahirap ang pinagdaraanan natin. Isa-isang tumingin sa kanya ang mga opisyal. Ngunit may isang desisyon na ginawa ako. Huminto siya sandali. Hanggat may paraan, walang empleyadong mawawalan ng trabaho. Nagkatinginan ang lahat. Isa sa mga direktor ang nagsalita. Sir, napakalaking gastos po niyan. Alam ko. Maaaring mas lumaki pa ang ating pagkalugi. Tumango si Eduardo. Kung ang pagligtas sa kumpanya ay mangangahulugan ng pagsira sa buhay ng ating mga empleyado, hindi iyon tagumpay. Natahimik ang buong silid. Maging si Liza ay napaluha. Hindi ito ang Eduardo Villanueva na dati nilang kinatatakutan. Ito ang isang leader na handang magsakripisyo para sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng pulong, lumapit sa kanya ang isa sa pinakamatandang empleyado ng kumpanya. Sir, Luis, mahigit 30 taon nang nagtatrabaho si Luis bilang maintenance supervisor. Maraming salamat po. Bakit? Akala ko po ay matatanggal na kami. Ngumiti si Eduardo. Hindi habang may kaya pa akong gawin. Napayuko si Luis. Marami pong pamilya ang maliligtas dahil sa desisyon ninyo. Hindi sumagot si Eduardo. Sa halip ay naalala niya ang sinabi ni Samuel. Kapag ang tao ay nasa tuktok, madalas nakakalimutan niyang tumingin sa ibaba. Ngayon lamang niya tunay na nakita yung mga taong matagal nang nagtayo ng kanyang pangarap. Kinagabihan, nagtungo siyang muli sa parke. Tulad ng dati, naroon si Samuel. Ngunit sa pagkakataong iyon, may mga batang nakapaligid sa kanya. Habang nakaupo sa damuhan, nagkukwento siya ng mga alamat at kuwentong may aral. Tahimik na nakikinig ang mga bata, habang ang ilan ay nakangiti at ang iba naman ay nagtatanong. Hindi muna lumapit si Eduardo. Pinagmasdan lamang niya ang matanda. Pagkatapos ng kwento, ay nagpasalamat ang mga bata at masayang nagsiuwian. Lumapit si Eduardo.
Hindi ko alam na mahusay ka palang magkwento. Ngumiti si Samuel. Nung guro pa ako, ito ang paborito kong gawin. Namimiss mo ba ang pagtuturo? Araw-araw. Kung ganoon, bakit hindi ka bumalik? Napatingin si Samuel sa kanyang lumang tsinelas. Hindi na ganun kadali kapag matanda ka na. Tahimik na napaisip si Eduardo. May ideyang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ngunit hindi muna niya ito sinabi. Sa halip ay umupo siya sa tabi ng matanda. Sinunod ko ang payo mo. Ano po iyon? Hindi ako gumanti kay Victor. Napangiti si Samuel. At ano ang nararamdaman ninyo? Masakit pa rin. Natural lamang. Hindi pa rin ako handang patawarin siya. Mahinang tumango si Samuel. Hindi ninyo kailangang pilitin ang sarili ninyo. Napatingin si Eduardo. Akala ko ba dapat agad magpatawad? Hindi. Bakit? Ang tunay na pagpapatawad ay hindi minamadali. Kapag pinilit, salita lamang ang lumalabas. Ngunit kapag dumating ito mula sa puso, doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Tahimik na nakinig si Eduardo. Maya-maya ay inilabas ni Samuel ang isang maliit na supot ng mani. Inabot niya ito kay Eduardo. Hati tayo! Napatawa si Eduardo. Ikaw na naman ang nanlilibre. Ngumiti ang matanda. Mas masarap kumain kapag may kasalo. Habang magkasamang kumakain ng simpleng nilagang mani, napansin ni Eduardo ang kakaibang gaan ng kanyang pakiramdam. Noon, madalas siyang kumain sa pinakamamahaling restaurant kasama ang mga negosyante at politiko. Ngunit bihira siyang makaramdam ng tunay na kasiyahan. Ngayon, sa ilalim ng isang lumang punong kahoy, kasama ang isang mahirap na matanda at isang supot ng mani, naramdaman niyang may mga bagay palang hindi mabibili ng salapi. Bago sila maghiwalay, nagsalita si Samuel. Eduardo. Ngayon lamang niya narinig ang matanda na tawagin siya sa kanyang pangalan. Ano yon? Malapit na kayong subukin sa paraang hindi ninyo inaasahan. Napakunot ang noo ni Eduardo. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti lamang si Samuel. Minsan, bago tuluyang baguhin ng Diyos ang puso ng isang tao, kailangan muna niyang maranasan ang pinakamabigat na pagsubok. Hindi na ito nagdagdag pa ng paliwanag. Tahimik itong tumayo at dahan-dahang naglakad palayo. Matagal na pinagmasdan ni Eduardo ang kanyang papalayong anyo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang kaba ang namuo sa kanyang dibdib. At kinabukasan, isang tawag ang kanyang matatanggap na tuluyang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang tawag na magdadala sa kanya sa pinakamahirap na desisyong kakaharapin niya bilang ama. Madaling araw, nang biglang tumunog ang telepono sa silid ni Eduardo Villanueva. Mahimbing pa sana siyang natutulog, ngunit ang sunod-sunod na pagring nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba. Agad niya itong sinagot. Hello? Narinig niya ang nanginginig na tinig ng kanyang sekretaryang si Liza. Sir, pasensya na po sa oras. Liza, ano ang nangyari? Huminga ito ng malalim bago nagsalita. May natanggap po tayong tawag mula sa ospital sa Singapore. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Eduardo. Ang kanyang nag-iisang anak na si Adrian ay doon nag-aaral at pansamantalang naninirahan. Si Adrian ba? Opo, sir. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono.
Anong nangyari sa anak ko? Naaksidente po ang sinasakyan niyang sasakyan habang pauwi mula sa universidad. Parang gumuho ang mundo ni Eduardo. Nasa maayos ba siyang kalagayan? Critically injured po siya. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ni Liza nang hihina siyang napaupo sa gilid ng kama. Sa loob ng maraming taon, ngayon lamang siya muling nakaramdam ng ganitong klasing takot. Hindi takot na mawalan ng pera. Hindi takot na bumagsak ang negosyo. Kundi takot na mawalan ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang oras, ay nasa loob na siya ng pribadong eroplano patungong Singapore. Sa buong biyahe ay wala siyang ginawa kundi manalangin. Matagal na panahon na rin mula nang huli siyang taimtim na nanalangin. Ngayon, wala na siyang ibang mahawakan kundi ang kanyang pananampalataya. Pagdating sa ospital, ay agad siyang sinalubong ng doktor. Mr. Villanueva, kumusta ang anak ko? Naoperahan na po siya. Maliligtas ba siya? Tahimik na yumuko ang doktor. Nagawa na po namin ang lahat. Parang tumigil ang oras. Ngunit, napatingin si Eduardo. Nasa critical pa rin po ang kanyang kalagayan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa intensive care unit. Sa kabilang panig ng salamin ay nakita niya ang kanyang anak. Maraming nakakabit na makina sa katawan nito. May tubo sa bibig, may benda sa ulo. Halos hindi niya makilala ang masiglang binatang huling niyakap niya bago ito umalis ng Pilipinas. Napaluha si Eduardo. Tahimik niyang idinikit ang kanyang palad sa salamin. Anak, ngayon lamang niya napagtanto kung gaano siya kadalas naging abala sa negosyo. Napakaraming kaarawan ni Adrian ang hindi niya nadaluhan. Maraming pagtatapos sa paaralan ang hindi niya nasaksihan. Maging ang simpleng hapunan nilang mag-ama ay naging bihira. Palagi niyang sinasabi noon na ginagawa niya ang lahat ng iyon para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit ngayon ay naisip niyang baka nakalimutan niyang ibigay ang pinakamahalagang kailangan ng isang anak. Ang oras ng kanyang ama. Kinagabihan ay mag-isa siyang nakaupo sa maliit na chapel ng ospital. Tahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, ay yumuko siya at taimtim na nanalangin. Hindi ko alam kung paano magsimula. Huminto siya sandali. Matagal kitang nakalimutan. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Kung may pagkukulang man ako bilang ama, patawarin mo ako. Hindi niya hiniling ang kanyang negosyo. Hindi niya ipinanalangin ang kanyang kayamanan. Iisa lamang ang kanyang pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Lumipas ang magdamag. Kinabukasan ay bahagyang bumuti ang lagay ni Adrian. Ngunit nanatili pa rin itong walang malay. Habang naghihintay sa labas ng ICU, may isang matandang boluntaryo ang lumapit sa kanya. May dala itong mainit na tasa ng kape. Kailangan ninyo po ito. Ngumiti ang matanda. Marahan itong naglakad palayo. Habang pinagmamasdan niya ang matanda, bigla niyang naalala si Samuel. Naalala niya ang mga simpleng payo nito. Naalala niya ang kabutihang ipinapakita nito sa mga taong hindi niya kilala. Sa mga sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay. Kapag ang tao ay dumaraan sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, hindi niya hinahanap ang dami ng kanyang salapi. Hinahanap niya ang mga taong tunay na nagmamalasakit.
Makalipas ang 2 araw, kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas upang harapin ang lumalalang problema sa kanyang kumpanya. Bago siya umalis, ay hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Anak, mahina ang kanyang tinig. Hindi ko alam kung naririnig mo ako. Sandali siyang tumigil. Pero ipinapangako ko. Napaluha siya. Kapag nagising ka, hindi na negosyo ang magiging una sa buhay ko. Tahimik niyang hinalikan ang noo ng kanyang anak bago lumabas ng silid. Habang lumilipad, pabalik sa Pilipinas ang kanyang eroplano. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanyang puso. Unti-unti nang nagbabago ang lalaking dating naniwalang kayang bilhin ng salapi ang lahat. At sa kanyang pagbabalik sa bansa, may isang balitang magpapayanig hindi lamang sa kanyang kumpanya, kundi maging sa buhay ng taong pinakamalaki ang naging impluwensya sa kanyang pagbabago, si Samuel. Mabigat ang loob ni Eduardo Villanueva nang bumalik siya sa Pilipinas. Naiwan sa ospital sa Singapore ang kanyang anak na si Adrian, na nananatili pa ring walang malay. Bagamat bahagyang bumuti ang kalagayan nito, hindi pa rin matiyak ng mga doktor kung kailan ito ganap na makakarecover. Paglapag pa lamang ng eroplano, ay agad siyang nagtungo sa punong tanggapan ng kanyang kumpanya. Naghihintay na roon si Liza. Halata sa mukha nito ang matinding pag-aalala. "Sir, ano na naman ang nangyari?" Hindi agad nakasagot si Liza. Sa halip ay iniabot nito ang isang maliit na papel na may nakasulat na pangalan at address. "May tumawag po kaninang umaga." "Sino?" "Isang nurse mula sa pampublikong ospital." Napakunot ang noo ni Eduardo. "Bakit ako hinahanap?" Huminga ng malalim si Liza. "Si Samuel po." Parang biglang tumigil ang tibok ng puso ni Eduardo. "Ano ang tungkol sa kanya?" "Nasa ospital po siya." Mabilis na tumayo si Eduardo. "Ano ang nangyari?" "Natagpuan daw po siyang walang malay sa gilid ng kalsada." Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagtungo sa ospital. Hindi yon tulad ng mga pribadong ospital na madalas niyang puntahan. Luma ang gusali. Masikip ang mga pasilyo. Puno ng mga pasyenteng naghihintay ng gamutan. Doon niya muling nakita ang realidad ng buhay ng maraming Pilipino. Pagdating niya sa charity ward, ay itinuro ng nurse ang isang maliit na higaan sa pinakadulong bahagi ng silid. Naroon si Samuel. Payat na ang matanda. Halata ang matinding panghihina ng kanyang katawan. Ngunit nang makita si Eduardo, ay marahan pa rin itong ngumiti. "Dumating pala kayo!" Lumapit si Eduardo at umupo sa tabi ng kama. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka?" Mahinang tumawa si Samuel. "Ayaw kong maging pabigat. Bakit hindi ka humingi ng tulong?" "Tulad ng sinabi ko noon, may iba pang higit na nangangailangan." Napayuko si Eduardo. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot sa kabutihan ng matanda. Lumapit ang doktor. "Kayo po ba ang kamag-anak niya?" "Hindi." "Kaibigan," tumango ang doktor. May malubha po siyang sakit sa puso. Napahigpit ang pagkakahawak ni Eduardo sa gilid ng kama. "Magagamot pa ba? Kailangan po sana ng operasyon." "Magkano?" Binanggit ng doktor ang halaga para kay Eduardo
Maliit lamang ang halagang iyon. Bayaran ninyo lahat. Tahimik na ngumiti si Samuel. Wag na! Napalingon si Eduardo. Ano ang ibig mong sabihin? Huli na. Hindi pa. Mahinang umiling ang matanda. Matagal ko nang alam ang sakit ko. Bakit hindi ka nagpatingin? Dahil may mga taong mas nangangailangan ng gamutan kaysa sa akin. Hindi napigilan ni Eduardo ang mapaluha. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, umiyak siya sa harap ng ibang tao. Hindi kita hahayaang sumuko. Marahang hinawakan ni Samuel ang kanyang kamay. Eduardo, ngayon lamang niya narinig ang matandang magsalita ng may kakaibang lambing. Lahat tayo ay may hangganan. Tigilan mo! Hindi ako natatakot. Pero ako, tahimik na napangiti si Samuel. Noon, natatakot din akong mamatay. Bakit hindi na ngayon? Dahil natutuhan kong ang mahalaga ay hindi kung gaano kahaba ang buhay. Huminto siya sandali. Kundi kung paano mo ito ginamit. Tahimik na pumatak ang mga luha ni Eduardo. Ipinikit ni Samuel ang kanyang mga mata bago muling nagsalita. May hihilingin sana ako. Kahit ano. Kapag wala na ako, napailing si Eduardo. Huwag. Makinig ka muna. Tumango si Eduardo habang pinipigilan ang kanyang pag-iyak. May maliit na lumang paaralan sa aming baryo. Tandang-tanda ko pa yon. Nagsisimula ng gumuho ang mga silid-aralan. Mahina siyang ngumiti. Kung maaari, tulungan mo ang mga batang nag-aaral doon. Hindi agad nakasagot si Eduardo. Mabigat ang kanyang lalamunan. Ipapangako ko. At isa pa, ano yon? Huwag mong hayaang baguhin ka ng kayamanan. Napayuko si Eduardo. Huli ko na yung natutuhan. Umiling si Samuel. Hindi pa huli. Mahina niyang pinisil ang kamay ni Eduardo. Habang may pagkakataon pang gumawa ng mabuti, may pag-asa pa. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok ang nurse upang bigyan ng gamot ang matanda. Lumabas muna si Eduardo upang kausapin ang doktor. Dok, opo, gawin ninyo ang lahat. Gagawin po namin. Ngunit mababanaag sa mukha ng doktor ang katotohanang hindi na niya kailangang sabihin. Pagbalik ni Eduardo sa silid, ay natutulog na si Samuel. Tahimik niya itong pinagmasdan. Naalala niya ang unang araw na nagkita sila. Ang araw na tinanggihan niya ang simpleng hiling ng isang gutom na matanda. Hindi niya akalaing ang taong minsan niyang minamaliit ang siyang magiging pinakamahalagang guro ng kanyang buhay. Habang nakaupo siya sa tabi ng higaan, tahimik siyang nanalangin. Hindi na para sa kanyang negosyo, hindi na rin para sa kanyang sarili, kundi para sa taong nagmulat sa kanyang puso. Ngunit hindi pa niya alam na pagsapit ng susunod na umaga, isang pangyayaring lubos na magpapabago sa kanyang buhay ang magaganap. Isang pangyayaring mag-iiwan ng aral na hindi kailanman mabubura sa kanyang puso. Madilim pa. Ang kalangitan nang tumunog ang telepono ni Eduardo Villanueva. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang nasa kabilang linya. Tahimik niyang sinagot ang tawag. Hello! Narinig niya ang mahinang tinig ng doktor. Mr. Villanueva! Napapikit si Eduardo. Opo, Dok! Pasensya na po. Huminto sandali ang doktor. Mapayapa na pong pumanaw si Mang Samuel kaninang madaling araw. Parang tumigil ang mundo. Hindi nagsalita si Eduardo. Unti-unting bumagsak ang kanyang kamay na may hawak ng telepono.
Tumulo ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi niya sinubukang pigilan ang kanyang pag-iyak. Hindi dahil nawalan siya ng isang empleyado. Hindi dahil nalugi ang kanyang negosyo, kundi dahil nawala ang taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagiging tao. Kinahapunan ay dinaluhan ni Eduardo ang simpleng burol ni Samuel. Walang magagarang bulaklak. Walang mahahabang pila ng mga kilalang tao. Walang mamahaling kabaong. Ngunit puno ng mga ordinaryong taong dumating upang magbigay pugay. Naroon ang mga batang dati niyang kinukwentuhan. Naroon ang mga tindera sa palengke. Mga driver ng tricycle, mga guwardya, mga construction worker, mga guro, mga matatandang minsan niyang natulungan. Isa-isa silang lumapit upang magbahagi ng kanilang alaala. Si Mang Samuel po ang tumulong sa akin noong wala akong makain. Siya po ang nagbayad ng unang gamit sa paaralan ng anak ko. Tuwing may sobra siyang tinapay, ibinibigay niya sa amin. Tinuruan niya akong bumasa kahit matanda na ako. Tahimik na nakinig si Eduardo. Habang dumarami ang mga nagsasalita, lalo niyang napagtanto ang isang katotohanan. Ang taong halos walang pag-aari ay nakapagpayaman ng napakaraming buhay. At ang taong may bilyon-bilyong piso ay ngayon lamang natututong gawin iyon. Matapos ang libing, nagtungo si Eduardo sa maliit na baryong pinagmulan ni Samuel. Naroon pa rin ang lumang paaralan na kanyang ikinuwento. Sira ang bubong. Bitak-bitak ang mga dingding. Luma ang mga upuan. May mga batang nag-aaral habang tumutulo ang ulan sa loob ng silid-aralan. Tahimik siyang naglakad sa bakuran. Lumapit ang punong guro. Kayo po ba si Mr. Villanueva? Opo. Ikaw po pala ang kaibigang madalas ikwento ni Mang Samuel. Napangiti si Eduardo. Kaibigan, ngayon lamang niya naramdaman ang bigat at ganda ng salitang iyon. Ipinatawag niya ang buong pamunuan ng kanyang foundation. Sa mismong araw na iyon ay naglabas siya ng isang malaking pondo. Ipinagawa niya ang buong paaralan. Nagpatayo siya ng bagong silid-aklatan, computer laboratory, science laboratory, covered court, at isang scholarship program para sa mga mahihirap na mag-aaral. Ngunit may isa siyang kahilingan. Walang ilalagay na pangalan ko sa kahit anong gusali. Nagulat ang mga opisyal. Sir, bakit po? Ngumiti siya. Dahil hindi ito para sa akin. Sa halip ay ipinangalan ang paaralan sa taong nagbago ng kanyang buhay. Samuel Learning Center. Lumipas ang 6 na buwan. Unti-unti ring nakabangon ang kumpanya ni Eduardo. Hindi man ito bumalik agad sa dati nitong laki, muli itong naging matatag. Mas mahalaga, nanatili ang halos lahat ng empleyado. Nagkaroon ng bagong kultura ang kumpanya. Mas makatao, mas patas, mas mapagmalasakit. Bawat taon ay naglalaan sila ng pondo para sa edukasyon, kalusugan, at kabuhayan ng mga mahihirap. Hindi bilang pagpapakita, kundi bilang pananagutan. Isang umaga, bumalik si Adrian mula sa Singapore. Ganap na siyang nakarecover. Sa pagkakataong iyon, hindi dumiretso si Eduardo sa opisina. Sa halip,
Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. "Welcome home, anak!" Ngumiti si Adrian. "Ang sabi nila, ibang-iba na raw kayo." Mahinang natawa si Eduardo. "Totoo iyon. Ano po ang nagbago?" Napatingin siya sa langit. May isang taong nagturo sa akin na ang pinakamayamang tao ay hindi ang may pinakamaraming pera, kundi ang taong pinakamaraming natulungang buhay. Tahimik na tumango si Adrian. Kinagabihan, nagtungo si Eduardo sa puntod ni Samuel. May dala siyang isang maliit na supot ng pandesal, katulad ng madalas nilang pinagsasaluhan noon. Umupo siya sa damuhan. Tahimik ang paligid. Marahang inilapag niya ang pandesal sa tabi ng lapida. "Maraming salamat, kaibigan." Huminga siya ng malalim. "Hindi mo man nakita ang lahat ng pagbabago. Gusto kong malaman mo na tinutupad ko ang pangako ko." Bahagyang ngumiti si Eduardo habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hindi na siya ang dating negosyanteng ang sukatan ng tagumpay ay salapi. Hindi na rin siya ang lalaking walang oras para sa pamilya. Natutuhan niyang ang bawat araw ay pagkakataong gumawa ng kabutihan. At ang bawat taong nakakasalamuha ay maaaring maging dahilan upang magbago ang isang buhay. Mula noon, tuwing may nagtatanong kay Eduardo Villanueva kung ano ang pinakamalaking tagumpay na kanyang nakamit, iisa lamang ang kanyang isinasagot. Hindi ang mga gusaling na ipatayo ko, hindi ang mga kumpanyang naitatag ko, hindi ang perang naipon ko. Ang pinakamahalagang yaman na natagpuan ko ay isang kaibigang walang anumang kayamanan, ngunit may pusong mas mayaman kaysa kanino man. At sa bawat pagkakataong maaalala niya si Samuel, lagi niyang binubulong ang mga salitang minsang nagpabago sa kanyang buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa kabutihang naiiwan sa puso ng kapwa. Ang kayamanan ay maaaring mawala, ngunit ang kabutihan, katapatan, pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa ay mga kayamanang mananatili habang buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ating pag-aari, kundi sa dami ng buhay na ating nabigyan ng pag-asa at pagmamahal. Wakas.